magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ng ating pinagpalang ang binhi ni Abraham. Muli po, narito po ang inyong kapatid na si Sister Romy ng Jesus is Wonderful. Bumabati po sa inyo na pagpalain po kayong lahat, ng tayong lahat ng ating Diyos ang masalangit sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus at sa paggabay po ng ating banal na Espiritu. Sa gabi po ito, hayaan niyo po muna tayo magbigay ng maiksing panalangin para sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Panginoon, kami pinagpupuri sa araw na ito bilang pasasalamat po sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pagpapala na patuloy mo pong ibinibigay sa pang-araw-araw naming buhay, sa pang-araw-araw naming pangangailangan, at sa pang-araw-araw naming kapayapaan na hinahangad sa buhay. At higit sa lahat, ang maramdaman na kami ay tunay mong iniibig, binibigyan ng kahabagan, binibigyan ng biyaya at pagpapala na sa pamamagitan ng Panginoong makapangyarihang pangalan ng Jesus, na siya lamang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, isang magandang araw po sa lahat. At narito po tayo upang minsan pa kumain ng isang pagkain na nakapagdudulot ng ligaya, kalakasan, pag-asa, at tunay nga pong biyaya sa buhay natin. Wala pong iba kundi ang ating iniingatan at lagi nang minamahal na matanggap sa araw-araw ang salita ng Diyos. Sa hapon po ito, atin pong pag-uusapan, bakit nga ba natin kailangang purihin ang Diyos? Reasons why we praise God? Because we praise God because the Word of God is explicitly stated. Ibig po sabihin, kailangan natin purihin ang Diyos sapagkat malinaw na sinasabi sa awit 148, talata 1, purihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo. Malinaw po sinasabi, kailangan purihin natin ang Diyos, hindi lamang po tayo, kundi lahat ng tao. Maging ikaw man ay prinsipe, maging ikaw man ay pangulo, maging ikaw man ay hari ng mundo. Walang ibang pupurihin, walang ibang naghahangad ang tao na bigyan ng papuri o hari ang tao na bigyan ng papuri, kundi ang tunay na hari ng sanlibutan. Walang iba po kundi ang ating Panginoon si Jesus. Malinaw po ang sinasabi, walang exception, walang makaliligtas na hindi magpupuri sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, tunay na Diyos, at hindi isang Diyos ang lahat. At sabi din po sa awit 150, talata 2-3, siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat siya'y dakila. Malinaw nga po, ano man ang ating tinatamasa, ano man ang ating nararanasan, ano man ang ating mga nasasaksihan, ano man po ang ating kalagayan sa kasalukuyan, lahat ng ito ay galing sa Diyos na ating pinagpupurihan. Mula sa langit at lupa, sa karagatan at kalupaan, sa kabundukan pa ng kapatagan, sa mga halaman, sa mga kahayupan, sa mga kaisdaan, at sa iyo kapwa ko nilikha ng Diyos, at kapwa ko nilalang ng Diyos, lahat tayo ay magpupuri sa Kanya. Wala pong sinasabi dito na hindi o wala na hindi magpupuri sa Kanya. At sabi nga po sa Salmo 47:8, ang Diyos ang naghahari sa bansa, ang Diyos ang nauupo sa banal na luklukan, kaya nga po ang Diyos sa ating pangalawang pagninilay, pinupuri natin po natin siya dahil sa kanyang banal na trono. Siya ang hari, siya lamang po ang may-ari ng trono ng pagkahari. Wala pong ibang maaaring umakin, walang ibang maaaring magmay-ari, at walang maaaring magsabing siya ang hari kung saan ba siya naroon at kung sino man siya. Sapagkat ang Diyos ang naghahari sa mga bansa, ang Diyos ang nauupo sa banal na luklukan. Wala pong ibang nakaluluklok sa banal na luklukan, maliban po sa Diyos na siyang nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang pagpupuri sa Diyos ay nangangahulugan na ating siyang patuloy na pinauupo
sa kanyang banal na trono, kinikilala bilang Hari at Panginoon na hindi lamang ang ating sarili, kundi ng ating sanlibutan. Marami pong hari, ngunit sila po'y mga hari-harian, hindi tunay na hari. Ang kanilang pag-hari-harian ay nagmimistulang hari sa kanilang pansariling pagkakilala o pagpapakilala sa kanilang sarili. Ngunit ito po'y hindi nangahulugan na sila po ang tunay na hari. Sapagkat ang tunay na hari ay ang nag-uutos ng kabutihan at hindi nag-uutos ng kalikuan at hindi nagpapakilala siya ang nagahari sa anumang bagay na nais ipamalakan sa kanyang kinaroroonan. Tunay nga po, sinasabi nga po ng sanlibutan, ang tao matakaw sa kapangyarihan, matakaw sa karangyaan, matakaw sa karunungan. At dahil sa taglay niya at ang king katangi ang mga bagay na ito po'y nagpapakilala na siya ay nagnanasa o nagnanais na tawaging hari. Ngunit, subalit, datapot nga po sinasabi, walang ibang dapat tawaging hari, kundi ang tunay na hari, ang ating pong Panginoon Jesucristo. Sabi nga po, huwag tayo magpakataas upang hindi tayo baba, dapat tayo magpakababa upang lagi tayo may taas. Mula sa kanyang kinalulukluhang bilang hari at sa kanyang banal na trono, ang lahat ng sumusunod na nagpapakababa sa kanyang kinalalagyan at hindi naangkin na siya ang hari ng kanyang buhay, hindi siya ang hari ng kanyang sarili, ay tunay nga pong binibigyan ng isang espesyal na luklukan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. Yan po ang sinasabi, ang hari po ay isa. Walang ibang hari, kundi ang hari na ating pinagpupurihan, ang hari na ating sinasamba, ang hari na ating pinasasalamatan, walang iba po, kundi ang ating Panginoon, Jesucristo. At ano pa po ang dahilan? Bakit natin pinupuri ang Diyos? Pangatlo, sinasabi nga po, pinapupurihan natin ang ating Diyos sapagkat ang pagpupuri po sa Kanya ay ang pagpapakalag ng Kanyang kapangyarihan. Praising God is the key to unlock the power of God. Makikita po natin sa Gawa 16:28 o talata 28, nang si Silas po at si Pablo ay nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa pangalan ng ating Panginoon, sila po ay kinulong at pinarusahan. Ngunit hindi po itong dahilan upang sila ipagdamdam at tumalikod sa ating Panginoon bagkos sa kanilang pagkakapit, sa kanilang pagkakatali sa loob ng punungan o bilangguan o hawlang kanilang lalagyan. Wala po sila ginawa, kundi ang mawit at awitan ng ating Panginoon Diyos na siyang naging dahilan ng pagyanig ng kanilang lalagyan kung kaya't sila'y nakawala sa kanilang pong pinagkulungan. Ganyan po katindi ang pagpupuri at pagbibigay ng pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya mong tibagin ang bundok, kaya mong tibagin ang buog, kung paano ang ginawa nila Josue nang pabagsakin ng ating Panginoong Diyos ang moob ng Jericho na sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya sa loob ng 7 araw. Nagawa nilang pabagsakin, yalagin at turugin ang bahagi ng moob ng Jericho na kung saan ang mga pinuno nito ay pinasara ang pintuan ng Jericho upang walang sino man sa mga Israelita ang makapasok nito. Ngunit sino nga ba ang makakahadlang kapag ginusto ng Diyos ang isang bagay na hindi natin kaya isipin o gawin man lamang? Wala pong makapagpapasya, kundi ang Diyos lamang. Sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya, mayayanig po natin ang bundok sa ating buhay. Kaya niyang kalagan kung anong iyong kasakitan, kaya niyang pagalingin kung ano man ang iyong karamdaman, kaya niyang paginawain kung ano man ang iyong kahirapan. Kapatid, huwag kang magsawa na siya ay pagpapayan. Lagi kang magpuri sa Kanya, ano man ang iyong ginagawa. Nalulungkot ka, magpuri ka. Nagagalak ka, magpuri ka. May karamdaman ka, magpuri ka. Ano man ang iyong kinasasapitan, huwag mong aalisin sa buhay mo ang siya ay pagpapayan. May magawalan mang sa iyong mabuti, may maganap mang sa iyong masama. Kapatid, ang Diyos ay Diyos ng kasapatan. Ang Diyos ay Diyos ng kalusan, siya ang Diyos ng katotohanan, kaya ibigay mo ang nararapat para sa Kanya. Huwag kang magkukulang ng pagpupuri, ng pagsasalamat sa Kanya. At makikita mo kapatid, ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako, na ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi nabibigo. Ang sino mang nananagin
ay hindi niya binito. Kaya nga po